Ako si Charlene. Pagdating sa pag-ibig, ako yung tipo ng babaeng bigay todo kung magmahal. Ayoko ng budget-friendly o saktuhan lang. Kasi binibigay ko lahat. As in lahat-lahat. Kahit pa wala nang matira para sa sarili ko. Minsan lang naman tayo mabuhay. Isang beses lang tayo ikakasal at magkakapamilya sa lifetime na to. Kaya nung naging boyfriend ko si Cedric, lahat ng oras, atensyon, pag-aalaga at pagmamahal, ibinigay ko sa kanya. Hindi ko lang siya naging boyfriend. Siya rin ang naging mundo ko for 3 years. Sobrang saya ko nung dumating siya sa buhay ko. May mga naging boyfriend din naman ako dati, pero iba pagdating kay Cedric. Noon lang ako nagmahal ng ganun katindi. Kaya nung niloko niya at ipinagpalit niya ako sa ibang babae, halos gumuho na rin ang mundo ko. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Na-trigger ang anxiety and depression ko. Galing din kasi ako sa broken family. Bata pa lang ako, lagi ko nang nag-witness ang pag-aaway ng mga magulang ko. Dahil din sa pambababae ni Papa. Pinaniwala ko ang sarili ko na hindi ako matutulad kay Mama. Naiiyak at magdudusa dahil sa lalaki. Pero wala, nangyari pa rin ang lahat ng kinatatakutan ko. Doon ko unti-unting natutunan na hindi sapat na sobra ka magmahal para hindi ka lokohin, para hindi ka iwan. Kasi hindi lahat ng tao kayang suklian ang pagmamahal na kaya mong ibigay. Kaya ako, bilang nasaktan ng sobra, nagulat na lang dahil halos araw-araw na pala akong laman ng resto bar. Naglalasing at nagbabaka sakaling pagising ko kinabukasan, okay na lahat. Nababalik na sa akin si Cedric. Pero isang gabi, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hello, Charlene. Anyari? Napatawag ka, girl. Rika, Ano? nakita ko na. Ha? Ano nakita mo na? Nakita ko na nga. Ang alin niya? Ano ba to, girl? Pinoy henyo? Teka lang hindi ako prepared. Tao ba to? Hayop, lugar, pangyayari. Yung babaeng haliparot na lumandi sa jowa ko. Nakita ko siya dito sa bar. Ha? Oh my God! Talagang tinutuo mo yung pagsugod mo dyan, girl, Palaban. Ay, teka. Ano, kailangan mo ba ng katulong sa pag-rest back? Lilipad ako dyan ngayon na Di na kailangan. Kaya ko na to. Uwe, di nga. Pustahan tayo, kanina mo pa nakikita yung babaeng yan. Pero hindi mo masugod-sugod kasi kinakabahan ka. Ay nako, Charlene, kilala kita ateng. Hindi ka eskandalosang babae. Kaya ko nga. Patayan sa akin, tignan mo. Malaki lang joga niya pero di niya ako kaya. Ano ba, girl? Vertigo lang ang habol mo, diba? Hindi naman dibdiban labanan. Yakang-yakang mo na yan. Ano, Rika? Sugurin ko na ba? Sasabunutan ko to. Uubusin ko lahat ng buhok sa katawan niya, makikita mo. Oh my God, na-excite ako. Gusto ko yung palabang era mo, girl. Teka, magbubuk na ako ng motor, diretso na ako dyan. Kailangan masaksihan ko ang malakas ang confrontation nyo. Papunta na ako dyan, Charlene. Akala siguro ng babaeng to hindi ko siya papatulan. Akala mo kung sinong maganda. Ganda-gandahan naman. Ay, ang dami ko yatang nainom na beer. Medyo nahihilo na ako. Pero kaya ko to. Kaya mo to, Charlene. Kailangan makaganti ka man lang sa malanding higad na yan. Hoy, babae! Yes? Ako ba yung tinatawag mo? Oo, ikaw. Ikaw si Monique, di ba? Monique Di Maano, tama? Uy, familiar ka, ikaw pala yung Charlene? Finally, nag-meet na rin tayo. Ngayon ko lang nalaman na hindi ka pala talaga ganun kaganda sa personal. Akala ko nung una, hindi ka lang photogenic. Ang kapal talaga. Sa bagay,
Kung ganyan ba naman katinding niretoke sa'yo, sino ba namang hindi kakapal yung mukha, di ba? Excuse me? Huwag mo akong daanin dyan sa tangkad mo. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako insecure dyan sa synthetic at Pokemon Joga. Excuse me ulit. Una sa lahat, hindi ritokada ang ilong ko. At hindi synthetic o peke itong dibdib ko. Hindi ko kasalanan kung pinagsawaan ka ni Cedric dahil dyan sa itsura mong mukhang manang. Ah, manang pala ha. Ano kung ginagawa mo? Kung gusto mo pala ng sampalan o sabunutan, sana kanina mo pa ginawa. Bukod sa puro kadada, ang hinhin mo pa. Kaya ka pala iniwan eh. Kulang ka sa gawa. Ang boring siguro ng love story nyo, no? Walang masyadong aksyon. Ah, gusto mo na ma-action? At sino ka naman? Dalawang sampal para sa dalawang Charlene na nasa harapan mo. Ano ba? Charlene? Charlene din yung pangalan mo? Oo, tukayo tayo. Pero hindi ako yung Charlene na mabait at magpapaapi lang sa malading higad na to. Gusto niya talaga ng gulo ah. Ikaw na dilawang buhok? Sino ka ba ha? Ba't ka nakikisali dito? Sino ako? Ako ang ex-girlfriend ni Cedric bago si Charlene. At ikaw? Ikaw rin ang dahilan kung bakit ka man naghiwalay noon. Nakasubscribe ka ba sa unlimited na kakatihan? Kaya hindi ka matigil-tigil kakadikit kay Cedric? Wala ka na bang natitirang kahihiyan sa katawan mo? Ikakasal na si Charlene at Cedric? Pero anong ginawa mo? Sinira mo rin ang relasyon nila gaya ng pagsira mo sa amin ng hayop ka! Itong bagay sa'yo! Aray! Ano gagawin ko? Ano ba? Hala, nagsasapunot-unod sa'yo. Ako nagtitimpi sa'yo, haliparot ka! Wala bang awat sa mga to, hoy! May tumingin sa'yo. Tagal na kayong tapos ni Cedric, di ba? Ano ba bang problema mo? Dapat sa'yo, pinuturuan sa mukha para tumabingi ang tukada mong ilong! Anong gagawin ko? Sila na! Nasakitan na sila. Kaya Mera! Wala kang buhay ka na! Ano tama? Tama na, hoy! Kahit to kaya! Ano ginagawa mo? Tulungan mo ako! Gusto mo makaganti, di ba? Ha? Sige! Ano kasi? Paano ba? Ay! Habang nangyayari ang bardagulan ng mga sandaling yun, nai-imagine ko na ang ika-caption ng mga tao, saka rin nakuhaan kami ng video. Dalawang babaeng ex ng isang lalaki, parehong Charlene ng pangalan, niresba ka ng isang haliparot na babaeng kumabit sa jowa nila. Natatawa pa rin ako tuwing naalala ko ang gabing yun. Napaka-coincidence lang kasi. Nakakagulat din na ang hilig pala ng ex kong si Cedric sa pangalang Charlene. Kasi yung ex niya bago ako, kapangalan ko pa. Pero magkaiba kami ng spelling at magkaiba kami pagdating sa pag-uugali at pananaw sa buhay. Kung nasa isang pelikula siguro kami, ako yung tipo ng bida na aapi-apihin lang ng kahit na sino. Ako yung mabait at naaabuso. Ako yung iiyak na lang pag may ginawang hindi maganda sa akin. Pero ang katukayo kong si Charlene, siya yung pambida kontra bida. May time na siya yung kalaban, pero pag naging bida o kaibigan mo siya yung tipo ng ipaglalaban ka. Kaya niyang makipagsabunutan para sa'yo, kahit pa umabot sa bundok na makiling, maipaghiganti ka lang niya. Ganon si Charlene. Palaban, matapang, matigas. And honestly, kahit pareho kaming ex si Cedric, ay hindi talaga ako nainis o nailang sa kanya. Parang nakahanap pa nga ako ng kakampi laban sa haliparot na Monique na yun. At nagkaroon ako ng shoulder to cry on na siyang makakaintindi rin sa akin sa pang-iiwan at panloloko ni Cedric. Uy, Tokayo. Thank you dito sa treat mo, ha. Huwag ka mag-alala. Next time ako naman mag-aaya sa'yo. Doon tayo sa Eat All You Can para masaya. Libre ko. Gusto ko lang naman magpasalamat sa'yo. Ang bilis kasi ng mga pangyayari nung isang gabi. Hindi na kita nalapitan para magkausap man lang tayo. Saan ka nagpapasalamat? Sa pagtulong ko sa'yo para makaganti man lang dun kay Monique. Oo, yun din.
Pero mas nagpapasalamat ako sa'yo kasi kung hindi ka siguro dumating nun, ako siguro yung napahiya at nagmukhang kawawa sa babaeng yun. Ikaw naman kasi, hindi na uso yung mabait sa panahon ngayon, no? Paminsan-minsan, lumaban ka rin. Ano ka? Si Princess Sarah at siya yung Lavinia. Nakakagigil lang talaga yung babaeng yun. Hanggang ngayon, nagnukan pa rin sa kalandian. Ay nga pala, nagkataon lang bang nasa bar ka nun? Nagulat kasi ako, bigla ka nalang sumulpot eh. Actually, may hinihintay lang talaga ako mga tropa doon. Gigimik lang sana ako eh. Nakita ko yung babaeng higad na yun. Ayun, kumulo na naman yung dugo ko. Lalo na nung nakita kitang lumapit sa kanya. Tama nga hula ko. Siya naman ang dahilan bakit iniwan ni Cedric ang girlfriend niya. Or fiancé niya. Updated ka sa naging relasyon namin ni Cedric, no? Siyempre, ano ka ba? Tayong mga babae, normal sa atin yung stalk ang bagong jowa ni ex natin, no? Kahit nga ikaw siguro, kilala mo rin ako no? Ha? Hoy, hindi ah. Hindi kita kilala. Oo, may narinig lang ako before na may ex nga si Cedric, pero ang alam ko, Chacha yung pangalan. Sira, ako nga yung Chacha. Nickname ko yun, no? Ano ka ba? Oo nga, Charlene, Chacha. Ang slow mo naman. Ano ba yan? Lutang ka ba? Uy, to kayo. Hala, ba't umiiyak ka? Hala, sorry. Na-offend ba kita? Hindi ah. No, hindi. Okay lang ako. Oo, eto, tissue. Grabe, ang babaw pala ng luha mo. Pinagtitinginan tuloy tayo ng mga tao dito sa resto. Baka akala nila inaaway kita. Hindi. Matanong ko lang, ikaw ba, madali ka bang naka-move on kay Cedric? Paano mo nagawa yun? Ay, nako. Isa pa yung lalaki na yan. Buwisit talaga yung Cedric na yan eh. Dapat dyan, pinuputulan ng... Gigigil talaga sa taong yan. First boyfriend ko kasi siya eh. 3 years lang kami, pero yung 3 taon na yun, binuhos ko sa kanya lahat-lahat. Akala ko siya na. Akala ko ikakasal na ako. Kaso pinaasa niya lang ako. Huwag mo nang iyakan yun. Hindi mo deserve ang kagaya niya. Biruin mo, 2 Charlene na yung sinaktan niya. Dapat doon, doble karma din ang abutin eh. Ang sakit-sakit talaga. Alam mo, first heartbreak ko rin to eh. Hindi ako nag-boyfriend nung high school tsaka college kasi yung gusto ko, yung unang lalaking mamahalin ko, siya rin yung huli. Ay nako te, hindi na uso yan ngayon. Hindi na panahon ng mga lumang pocketbooks. Tigilan mo na yung pagiging idealistic mo. Kung ako sa'yo, ang gawin mo, mag-explore ka. Makipag-date ka na makipag-date hanggang sa masala mo kung kanino ka talaga compatible. At kung sino talaga ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Kung hindi ka sasaktan, ganun. Ang hindi ko lang kasi maintindihan, bakit ganun? Kung sa Monique pala talaga yung gusto niya, di ba dapat hindi na niya ako niligawan? 2 beses na siyang nanloko ng babae. Ang dahilan isang babae rin. Hindi sana noon palang pinakasalan na niya yung lecheng Monique na yun, di ba? Hindi sana hindi na naging kami. Sana hindi na ako nasasaktan na nagdurusa ng ganito. Katabi ako sa'yo Yayakapin kita. Alam mo yun, ang sakit-sakit. Mahal na mahal ko siya eh. Ang hirap lang tanggapin. Ang hirap magpanggap na kakayanin kong kalimutan na lang lahat. Ang dami kayang nag-a-advise sa akin na mag-move on na lang ako kaso hindi naman ganun kadali yun eh. Sige, iyak mo lang. Ilabas mo hanggang sa wala ka na mailuha. Pero pagkatapos nito, bumangon ka ha. Naiintindihan kita. Pinagdaanan ko na yan dati eh. Isipin mo, kami nga ni Cedric noon, 4 years kami. Sobrang sakit din nun, no? Nalagpasan ko naman, 'di ba? Kung kaya ko, kaya mo rin. At magmula nga noon, para naging mag-best friends na kami ni Charlene. Sino nga namang mag-aakala, di ba? 2 ex ng iisang lalaki, naging matalik na magkaibigan. Noong mga panahong wasak ako, si Charlene ang naging sandigan ko. Kaya nung mga panahong siya ang namumroblema,
ako naman ang tumulong sa kanya. Natanggal kasi si Charlene sa dati niyang pinagtatrabahuan. Natagalan siya bago makahanap ng bagong papasukan. Kaya naman ginawan ko ng paraan na ma-hire siya sa company kung saan ako nagtatrabaho. At sinuwerte naman dahil nagustuhan siya ng HR namin at nakapasok siya agad. Bonus na rin na nasa iisang department kami. Masaya ako kasi araw-araw na kami magkasama ni Charlene. Daldalan dito, kwentuhan doon. Halos araw-araw na rin sumasakit ang tiyan ko kakatawa dahil sa kanya. Pero syempre, dahil lagi na kami magkasama, dito pa namin mas nakilala ni Charlene ang isa't isa. Uy sis, Charlene. Yung sales report last quarter, hindi mo pa ni-email sa akin. Isend mo na. Charlene. Tukayo, huy. Ay, nako. Kaya pala hindi sumasagot tong babaeng to. Naka-earphones pala. Huy! Ano ba yan, sis? Ba't mo naman hinila yung earphones ko? Boses mo ang lakas. Ay, sorry, malakas ba? Oras kaya ng trabaho, no? Huwag kang mag-earphones, mamaya makita ka ng HR dyan. Ano ba kasi yun? May sinasabi ka ba? Yung sales report, isend mo na sa akin. Ay, ating oo nga pala. Teka, ito na. Ayan na. Ayan, nasend ko na. Ayan, thank you. Uy, bakla. Nababalaw ka na ba? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala. Natatawa lang ako sa'yo. Ha? Sa akin? Putok na putok kasi yung labi mo. Kung makapag-lipstick wagas, wala nang bukas. Siyempre, kailangan hindi tayo maputla, no? Blooming lang dapat. Ay, teka, mag-blush on pa pala ako. Nakalimutan ko, wait lang. Ating 3:00 pa lang ng hapon, pero yung aurahan mo pang out na. Siyempre, no, Friday ngayon, diretso gala na tayo mamaya. Ay, pass muna ako sis. Gusto ko muna magpahinga ngayong weekend eh. Sakit ng likod ko, parang gusto ko magpamassage. Yak! Ba't ganyan? Para ka namang majonda na. Imbes na maggala, papamassage ka. Ano ba Ang yan? relaxing kaya nun. Ay, teka. Papalapit si Sir Daryl dito. Kailangan mabango ako. Wait lang. Ayan. Ayan, di ba? May bulaklak na ako. Ano ba yan, Chan? Tapang ng pabango mo. Sakit sa ilong. Siyempre, kailangan amoy pa lang may in love na sa akin si Sir Daryl, no? What? Hoy, sinasabi ko sa'yo ha, may asawa na yung si Sir Daryl. Sus! Ang chika, hiwalay na sila. Hindi na sila nagsasama, Ano no? ka ba? Babaero kasi yan. Sa iba ka na lang magkagusto, wag na doon sa may sabit. 'Di ba sabi ko sa'yo dati, ang pumapatol sa may sabit nagiging kabit. Ay, ayun na siya. Si Sir Daryl papalapit na sa atin. Good afternoon, Charlene. Yes? Yes po sir. Sinong Charlene po yung tinatawag nyo? Ako po ba o siya? Ikaw, Charlene Dominguez. Ay, akala ko ako. Na-receive ko na yung report mo. Magaling yung ginawa mo dun, ha? Ang ganda ng sales analysis na ginawa mo. Mga gamit ng buong team yon para sa next quarter. Keep up the good work. Thank you po Sir Daryl. Welcome. Kakatino talaga siya tumingin. Tapos pag umiti pa siya, parang malalaglag yung... Kunos dili ka, ano ba? Basta. Ang gwapo talaga niya. Aray ko. Ay, alam mo ba sis, nung first time ako na-introduce dito sa opisina, nakipag-shake hands siya sa akin. Ang bango ng kamay niya, grabe. Tapos para ako na kuryente nung nagdikit yung mga balat namin. Oh my God. Okay ka lang. Para kang teenager na kinikilig eh. Alam mo sis, yung kagwapuhan kasi ni Sir Daryl, alam mo yung parang magiting na doktor sa mga k-drama. Tapos, lagi pa siya nakaputi. Lalong lumalakas yung karisma niya pag nakaputi siya. Kasi parang ang linis at ang bango lang niya. Yung ganun. Hoy, aray ka. Ano ba? Ang sakit naman. Kanina ka pa hampas ng hampas eh. Alam mo, kung halimbawa doktor nga siya, sana maging doktor siya ng OB-GYN, no? Uy, bakit? Ba't naman obigyn? Pwede namang dentista, pedya. Ba't naman obigyn? Kasi, pupunta ako ng clinic niya, tapos magpapanggap akong buntis, magpapa-ultrasound ako ko, no? Ha? Tapos malalaman niyang wala talagang baby sa tiyan ko, tapos sasabihin ko sa kanya,
Dok, ang totoo niyan, wala talagang bata sa tiyan ko eh. Gusto ko sana lagyan mo. Ulo! Grabe ang pantasya mo ha kung saan sa nakakarating. Basta. Tingin ko in love na ulit ako. Tingin ko mahal ko na siya. Ang pagmamahal para sa akin ay isang bagay na buo kong ibinibigay sa taong minamahal ko. Kaya naman pag iniwan o sinaktan ako, parang buong parte na rin ng pagkatao ko ang nagdudusa. Ako yung tipo ng taong pag may isang taong pumasok sa buhay ko, I always assume na panghabang buhay na yon. Kaya naman nung niloko ako ni Cedric, parang ang nararamdaman kong kirot sa puso ko ay wala na rin katapusan. Minsan napapaisip ako na kung bakit may mga babaeng hindi marunong magkaroon ng thinking na what if siya yung nasa kalagayan ko? Na alam na niyang merong girlfriend yung tao, pilit niya pa rin sinisiksik yung sarili niya. What if siya yung nasa sitwasyon ko? Pareho kaya kami ng response sa mga nangyayari? Well, yes. Si Cedric pa rin talaga yung unang sinisisi ko sa nararamdaman ko. Sobrang sakit kasi. Di ko akalain sa loob ng mga taon na pinagsamahan namin. Pag binabalikan ko kung paano niya ako niligawan, kung paano siya nag-effort na mapasagot ako, at kung paano niya ipinapakita araw-araw kung gaano niya ako kamahal noon, aabot sa punto na sasaktan niya ako ng ganito kalala. Hindi ko maitatanggi na sobra-sobra ako naiinis sa Monique na yun. Pero never sumagi sa isip ko na gagawin ko rin yung ginawa niya. Yung manakit ng damdamin ng ibang babae para lang maging masaya yung sarili ko. Isang bagay na pinangako kong hindi ko gagawin. Hanggang sa tuluyan na nga ako nakamove on sa tulong ni Charlene. At dahil nga sa iisa ang workplace namin, lahat-lahat ng tungkol sa buhay at pagkatao ko ay kabisadong-kabisado na niya. Sa maikling panahon na yon, para na kaming magkapatid na kahit hindi kami magsalita, kaya namin mag-usap kahit tinginan lang. Para sa akin, si Charlene ay katumbas ng 10 kaibigan. Hanggang sa dumating sa pagkakataon na hindi inaasahan na may magpapabago ng lahat ng iyon. Ay, nako, Charlene. Sino ba naman kasi nagsabi sa'yong uminom ka ng marami, ha? Lecheng company team building to? Buisit? Walang kwenta? Hoy, Charlene, umayos ka nga. Matutumba tayong dalawa sa ginagawa mo eh. Ito kayo. Bakit ba ang hirap-hirap sumaya sa mundo, ha? Iagis mo na lang kaya ako sa dagat. Sa malalim, ha? Ay, nako. Ano ba kasing problema? Bakit ka nagwalwal at nagngangal-ngal dyan? Nagka-amnesia ka ba? Hindi mo ba naalala yung nangyari kanina? Ang alin na naman ba? Yung sinabi ba ni Sir Daryl na spin the bottle? Oo. Yung sa truth or dare. Sana nag-dare na lang siya. Sana hindi na lang siya tinanong ng kung ano-ano. Yun ba yung pinoproblema mo? Kasi nga sabi niya meron daw siyang nagugustuhan sa office, diba? Dinescribe niya pa nga eh. Sabi niya, mestiza, maganda, malakas appeal. O bakit? Hindi ka ba maganda? Hindi ba malakas yung appeal mo? Tukayo naman eh. Morena ako. Morena! Hindi ako mestiza. Oo nga pala. Sorry. Halatang-halata naman na taga-sales department yung tinutukoy niya, diba? Doon lang naman yung may mga ala Diyosa o beauty queen na ganda, diba? Bakit ba naman kasi sila nag-hire ng mga ganun dun eh? Tara ka ba? Sales department nga, diba?
Kailangan talaga magaganda yung mga nandun. Part ng strategy yon para makakuha rin sila ng client. Kailangan maayos yung itsura mo. Kaya nga! Pero ba't pati puso ni Sir Daryl gusto nilang kunin? Ay, nako talaga, Charlene. Ay, grabe. Di ko alam ganyan ka pala ma-in love. Pag gusto mo, gusto mo. Talaga! Alam mo, dapat... Ano? Dapat yata, minention na lang ni Sir Daryl kung sino yung nagugustuhan niyang babae. Ba't naman mention niya pa? Secret na yun. Hindi. Oh. Makinig ka. Oh. Dapat, malaman na natin kung sino yun. Para Para ano? para mapatay ko na. Ulo ka talaga. Sara ka, baliw ka na talaga. Baliw na akong baliw. Basta mahal ko si Sir Daryl. Sige nga, kung mahal mo talaga, kung mahal mo siya, isigaw mo sa dagat. Lakasan mo, ah! I love you, Sir Daryl! Sir Daryl, mahal kita! Ang galing mo na ako! I love you, Sir Daryl! Ay, tama na yan. Baka mamaya dito pa lang tayo. Mamaya dito lang siya sa paligid, marinig pa tayo. Uy, Charlene at isa pang Charlene. Andito lang pala kayo. Sir Daryl, kayo po pala yan. Oh, ano nangyari dyan kay Charlene? Pasensya na po kayo, sir. Medyo lasing na po eh. Kung ano-ano lumalabas sa bibig, kaya eto po tinatakpan ko. Tara na, alalayan ko na kayo pabalik ng hotel para makapagpahinga na si Charlene. Asan na kaya tong si Charlene? Kanina andito lang yun eh. Wala tuloy akong katulong magbitbit nitong mga gamit paakyat ng bus. Uy, tulungan na kita Charlene. Ako na dyan. Sumakay ka na ng bus. Ay sir, thank you po. Kaya lang hinahanap ko po si Charlene eh. Hindi pa ba nakakasakay ng bus? Ay no, sa dulo. Hala? Ay oo nga, nasa loob na siya ng bus. Sumakay ka na. Ako na bahala dito sa mga gamit. Ang bibigat din ng mga to. Hindi ka dapat nagbubuhat ng ganito kabigat. Salamat po, sir. Uy, Charlene, nandito ka na pala eh. Hinahanap kaya kita sa labas. May nakaupo na dyan. Ha? Doon ka na sa iba umupo. May upo dyan mamaya. Eh bakit ka pa kasi dito nakaupo sa dulo? Doon tayo sa may bandang unahan, no? Huy, okay ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Alam mo kanina kapag ganyan sa hotel, hindi mo rin ako pinapansin. May problema ba, Charlene? Balita ko ang sweet niya raw ni Sir Daryl kagabi Pagkatapos niya raw akong ihatid sa hotel para makatulog na. Dahil lasing na ako, nag-inuman pa raw kayo at kumain. Kumusta? Masarap bang kabanding si Sir Daryl? Charlene, kung ano man yung iniisip mo, hindi ganun yun, okay? Nagpasama lang talaga sa akin si Sir Daryl na ubusin yung natitirang alak at saka mga pagkain. Oh, ba't hindi mo ako ginising? Para sana nakasama ako, di ba? Lasing ka na nga, di ba? O di sana hindi ka na sumama sa kanya. Sinamahan mo na lang ako sa kwarto at natulog na lang tayo pareho. Ay, Diyos ko po. Tapos kanina siya pa nagbitbit ng mga dala mo bago ka umakyat dito sa bus? Charlene, ano ba? Para ka namang bata eh. Ang laki ng problema mo eh, no? Sabi nga wala lang yun. Nakikisama lang ako kasi siya yung boss. Ikaw lang to nagbibigay ng mali siya. Huwag mo na muna akong kausapin. Gusto ko mapag-isa. Nung makilala ko ang kaibigan kong si Charlene, naging bahagi na siya ng malaking parte ng buhay ko. Hindi ako komportable pag hindi siya nag-a-update sa akin kung anong mga bagong ganap sa buhay niya. Hindi ako mapakali pag alam ko may hinanakit o sama ng loob siya sa akin. Kaya kahit sa anumang paraan, ay ginagawa ko mabigyan ko lang ng clarity ang mga maling bagay na iniisip niya tungkol sa akin. Ipinapaliwanag ko hanggang sa maging okay kami. Lalo na pagdating sa lalaki. Matapos nung pag-uusap na nangyari sa dagat nung lasing kami ni Charlene, na sinakyan ko na lang din ang kabaliwan niya kay Sir Daryl. Ang mga sumunod na nangyari ay ipinaliwanag ko at hindi ako nagkulang na pag-ulit-ulit na ipaalala sa kanya na mali yung nararamdaman niya para kay Sir Daryl dahil may asawa itong tao.
At kahit suportado ko siya sa lahat ng bagay sa buhay niya, yung pagkagusto niya kay Sir Daryl ang isang bagay na hindi ko kayang suportahan. Dahil lagi kong kinoconsider ang mga posibleng masaktan at madamay pag nagkataon. Ako yung tipo ng kaibigan na pwede niya makasama sa lahat ng pagkakataon. Sa kasiyahan o lungkot man yan, pero hindi ako yung uri ng kaibigan na kaya mag-tolerate ng mali, lalo na pag alam kong ikakapahamak niya. Binantayan ko ang lahat ng kilos ni Charlene pagdating kay Sir Daryl. Hanggang sa nalaman ko na tuluyan na nga siyang hindi nagkukwento sa akin tungkol kay Sir Daryl. At hindi ko namalayan na nagkaroon na pala sila ng relasyon nito na sobra-sobra kong ipinag-alala. At ang pag-aalalang yon ay biglang napalitan ng hindi ko maipaliwanag na halo-halong takot, pagkabigla, pagkalito at disappointment na makatanggap ako ng bulaklak at chocolates na pinabibigay daw sa akin ni Sir Daryl. Ano na naman ba't nangyayari kay Charlene? Hindi niya sinasagot yung tawag. Wala rin siyang paramdam sa chats. 3 araw na siyang hindi pumapasok O ngayon cannot be reached na siya. Ano ba yan? Hi, Miss Charlene. Yung report daw need na today. Deadline na sabi ni Madam Alona. Sige. Pakisabi isasend ko. Okay. Ay, wow. Ang bongga naman. Ang daming chocolates and pastries sa table mo, ha? Ano yan? Bigay sa'yo? Ito? Hindi sa akin to, kay Charlene to. Nausog lang dito sa may banda sa table ko. Yung babae kasing yun, ang daming kalat dito sa table niya. Ito mga chocolates na to, tingin ko bigay lang to sa kanya. Wow. Sana all ang daming sweets. Alis na ako, Charlene, ha? Pupunta pa ako bangko, Basta yung pinapasend ni Madam, ha? Opo, ito na, isasend ko na. Ma'am Charlene, Yes po? para sa inyo raw po may nagpapabigay. Para sa akin? Sino naman magbibigay sa akin ng bouquet ng flowers? Kanino po galing to? May babae po kasi dyan sa labas. Sabi, ibigay ko raw po kay Charlene. Charlene? Teka, baka naman hindi para sa akin to. 2 kaming Charlene dito So, ikaw pala yung Charlene. Hala ma'am, di ba sabi ko po sa inyo bawal po kayo pumasok rito? Halina po kayo, lumabas na po tayo. Bitawan mo nga ako. 3 minuto. Bigyan niyo lang ako ng 3 minuto para turuan ang leksyon ng kabit ng asawa ko. Ha? Kabit? Anong kabit? Grabe yan. Para lang alam mo, ako ang asawa ni Daryl Lim at nagpunta ko dito para ipaalam sa'yo na hindi lang malutong na sampal ang aabutin mo pag hindi mo nilayuan ang asawa ko. Mawalang galang na ho. Pero hindi ko ho alam yung sinasabi nyo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ma'am, tama na po. Huwag po kayong gumawa ng iskandalo dito sa opisina, utang na loob. Ayaw mo ng skandalo? Pwes, tigilan mo ang paglingkis sa asawa ko kung ayaw mong umabot pa tayo sa korte. Dahil hindi kita titigilan hanggat hindi ka humihimas ng rehas. Malandi. Ma'am, halina po kayo. Kailangan niyo na pong umalis rito. My God, Charlene! Hindi mo alam kung gaano ako napahiya sa nangyari. Ni hindi ko nga alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa opisina. Alam mo bang may memo ako mula sa HR at bukas imi-meeting pa nila ako? Ano? Matatanggalan na ba ako ng trabaho dahil sa punyemas na kalokohan na to? Alam mo kasi kung hindi ka lang umabsent, di sana... Sana ako yung sinugod at ipinahiya ng babaeng yon. Hindi ikaw, tama? Sorry na. Alam ko hindi magbubura ng sorry yung eskandalo nangyari kanina. Pero sorry talaga, Charlene. Nakakapikon! Nakakagalit! Ano ba kasi itong nangyari, ha? Sabi mo sa akin, titigilan mo na yung something yun ni Sir Daryl, di ba?
Eh ano to? Ba't may ganito pa? Kung nagpunta ka lang dito sa apartment ko para awayin lang ako, pwede ba? Pwede ba umalis ka na lang? Kita mo na nga ang sama-sama ng pakiramdam ko. Iwanan mo na lang ako. Ay, Diyos ko pa. Ang dami-dami ko nang iniisip eh. Ang dami-dami kong problema. Ikaw lang yung natatanging tao makakaintindi sa akin ngayon. Tapos, aawayin mo pa ako. Ano ba kasi talaga nangyayari sa'yo? Alam mo, marami ka nang nililihim sa akin eh. Paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin lahat ng ganap sa buhay mo? Charlene, walang mangyayari at wala tayong masusolusyon ng problema kung iiyak ka lang dyan. Magsalita ka nga kasi. Hayaan mo na lang ako. Ano? Anong hayaan? Ang gulo-gulo na ng buhay ko. Ayoko madamay ka pa sa lahat ng problema ko, Charlene. Bakit mo pa sinasabi yan? Charlene, magkaibigan tayo. Nung ako yung wasak nun, ikaw yung tumulong sa akin. Ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Hindi ko man alam kung ano talaga yung pinoproblema mo, pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Kahit masakit sa ulo tong mga nangyayari ngayon, andito pa rin ako. Hindi kita iiwan, okay? Basta tulungan mo lang din ako matulungan ka. Hindi ko nakuha yung deserve kong paliwanag mula kay Charlene ng mga oras na yon. Gusto kong ipakita yung galit ko sa kanya, pero hindi ko magawa dahil mas nangingibabaw pa rin sa puso ko yung kung paano ko siya uunawain sa ganong sitwasyon na may mga bagay siyang pinagdadaanan na hindi ko din alam. After na pag-uusap namin na yon ay hindi ko na makontak si Charlene hanggang sa umabot ang 4 na taon. Hindi ko hinayaang hindi ko siya mahanap. Ginawa ko ang lahat ng paraan para muling makita ang best friend ko. At sa muli naming pagkikita, ay doon ko lang nalaman ang lahat ng sagot na hindi ko nakuha mula kay Charlene noon. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin ni Charlene bilang magkaibigan, hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa kanya. Siya pa rin yung kaibigan ko na kahit anumang mangyari, nakabaon na sa puso ko na ikikip ko yung friendship na nasimulan namin. Dahil sa mga nangyari, masasabi ko na malaking impact siya sa buhay ng bawat isa sa amin. Masakit man yung naging paraan, pero ang sigurado ako ay pareho kaming may natutunan. Matapos ko malaman yung mga katotohanan, para bang may parte sa puso ko na unti-unting nag-heal. Inabot man ng ilang taon, pero hindi naman ako nabigo sa paghahanap kay Charlene. Nagkapatawaran kami sa isa't isa. Nilinaw namin ang lahat ng naging cause ng misunderstanding namin. At nangakong kahit anong mangyari, magkakaroon na kami ng open communication para maiwasan na ang mga nakalipas na pangyayari. Hindi man naging wise si Charlene sa mga naging desisyon niya sa buhay, pero masasabi kong deserve niya ang magkaroon ng maayos na pamilya. Lalo na ng maayos na partner in life at si Joseph ngayon. Kahit hindi na ikwento ni Charlene, base sa saya na nararamdaman ko sa mga ngiti niya, masasabi kong mabuting asawa at ama si Joseph. Kaya nung masaksihan ko ang kalagayan ng best friend ko, nakampante na rin ako. Grabe naman yung effort mo. Nagbiyahe pa talaga mula Maynila papunta dito sa Samar para lang mahanap ako. Siyempre naman. Halos lahat na yata ng mga kamag-anak ko nakausap mo na, no? Kaya nalaman mo nga dito ako? Di ko alam.
Napapanaginipan kita eh. Hindi na mawala sa isip ko mula nang bigla ka na lang nawala 4 years ago. After nung pag-uusap natin sa apartment mo. Ang gulo kasi sobra ng isip ko noon. Wala na akong ibang paraan noon kundi umalis at magtago na lang. Kesa naman madamay ka pa sa mga problema ko. Mama, nawawala po yung manika ko. Anak, baka naiwan lang sa labas. Mamaya lalabas tayo, hanapin natin ha. Charlene, si Charmaine nga pala, anak ko. Anak? Anak mo? Oh, Charmaine anak, mag-hi ka kay tita Charlene mo ha. Kaibigan siya ni mama. Charlene? Charlene din po pangalan niya, Mama. Oo anak, parehas kay mama. Hello po, Tita Charlene. Hi, baby girl! Ang ganda-ganda mo naman. Manang-mana ka kay mama mo. Salamat po. Kayo rin po, maganda. Bakit po kayo naiiyak? Wala to. Masaya lang si Tita Charlene mo kasi nagkita ulit sila ng best friend niya. At syempre nakilala rin kita. Ang galing naman. Charmaine anak, nahanap ko na yung manika mo. Mahal, hindi mo sinabi sa akin may bisita ka pala. Mahal, si Charlene nga pala. Kaibigan ko. Siya yung matagal ko nang kinukwento sa'yo. Charlene, si Joseph, asawa ko. Hello, Joseph. Nice meeting you. Hello, mukhang ang layo ng binyahe mo ah. Anong gusto mong merienda? Maghahanda ako. Ayos lang. Kahit ano. Salamat. Charmaine, anak, halika na muna. May kausap si mama. Samahan mo muna si papa sa kusina. Maghahanda tayo ng merienda. Sige po, Papa. Mahal, maiwan muna namin kayo ah. Salamat mahal. Charlene. Ano ba? Huwag kang ganyan. Ayoko nga umiyak ng ganito eh. Sobrang na-miss kita. Namiss rin kita ng sobra. Sorry ah. Sorry. Kinailangan kong lumayo sa'yo. Sorry, ang dami kong tinago sa'yo. Ayoko lang magulo ang buhay mo nang dahil sa akin eh. Ano ka ba? Hindi ka ibang tao sa akin. Mahalaga ka sa akin, Charlene. Kaya hindi ko kakayanin kung susuluhin mo lang lahat ng problema. Ngayon nandito na ako. Huwag ka nang waalis ha. Huwag ka na lalayo. Ano man yung nakaraan mo o nangyari, tatanggapin ko yun. Hindi kita uhusgahan. Hindi kita ikakahiya. Hindi ko alam kung may idea ka na. Pero ito na rin siguro yung tamang panahon para sabihin ko sa'yo. Nung time na pinuntahan mo ko sa apartment, yun ang araw na nalaman kong buntis ako. Buntis ka nun? Teka, kung buntis ka nun, so si Sir Daryl yung... Oo, anak niya si Charmaine. Pero, paano Alam ni Joseph, mahal niya ako at tinanggap niya ako ng buong buo. Tinanggap niya si Charmaine at tinuring niyang parang sarili niyang anak. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Ano ba yan? Kailangan mo itago. Ang hirap na naging sitwasyon mo nun. Ba't hindi mo ako binigyan ng chance na matulungan ka? Kasi ang daming pagbabanta ng asawa ni Daryl eh. Ayoko lumaki pa ang problema. Kaya mas minabuti ko noon na hindi na lang ipaalam sa iyo. Pero si Daryl, alam ba niya? Hindi. Hindi ko na pinaalam. Kasi alam ko magiging gulo lang eh. Si Charmaine. Si Charmaine naman, sinabi ko sa kanya ng maaga na iba ang papa niya. Pero papa niya rin si Joseph. Paglaki niya, tsaka ko na lang din siguro ipapaliwanag sa kanya. Malaki ang kasalanan ko. Feeling ko, nakakahiya ako. Lahat ng tao natutukso. Lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga, natuto ka. At handa kang bumawi at bumangon sa kabila ng lahat.
Sorry, Charlene, na sana hindi mo nang isip na sinamantala kung ikaw ang napagbintangan na kabit noon. Tapos, bigla na lang ako nawala na parang bula. Ikaw yung sumalo ng lahat ng issue. Napilitan ka patuloy mag-resign sa trabaho mo. No, hindi. Huwag mo isipin yan, Charlene. Kahit kailan hindi ako nag-isip ng hindi maganda sa'yo. Kung alam mo lang, sobra ako nag-alala sa'yo. Hindi ko kayang pabayaan ka na lang kung saan ka man. Lalo na nung nabasa ko yung last messages mo sa akin na para bang handa kang saktan yung sarili mo anytime. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag nangyari yun. Salamat sa'yo. Maraming salamat sa'yo at hinanap mo pa rin ako, Charlene. Akala ko kasi noon, masisira na ng tuluyan ang pagkakaibigan natin dahil sa nangyari. Nagkakilala tayo dahil sa iisang lalaki. Pero hindi lalaki ang sisira ng pagkakaibigan natin. Tandaan mo yan, okay? Mahal na mahal kita, Charlene. Habang buhay kong ipagpapasalamat sa Diyos dahil napakaswerte ko. Binigyan niya ako ng isang kaibigang kagaya mo. Naniniwala ako na madali lang ang humanap ng kaibigan. Pero mahirap ang makatagpo ka ng totoong kaibigan. Kapag sinabi kasing totoong kaibigan, hindi lang basta yung tipong andyan sila pag maayos yung kalagayan. Yung puro kasiyahan lang, pero hindi mo naman mahagilap pag nasa mahirap ka ng sitwasyon. Marami na ako naging kaibigan, pero masasabi ko na yung sa amin ni Charlene, hindi man perpekto, pero hindi masisira ng kahit anumang mga mahihirap na sitwasyon ang dumating sa amin. Normal lang na minsan sa isang pagkakaibigan ang makaranas na may mga pagkakataon na dadaan kayo sa hindi pagkakaunawaan. Itetest yung tatag ng friendship nyo. Pero depende yun sa inyo kung paano nyo haharapin yung trials na yun. Maaaring maging cause yun ng friendship over or maging dahilan yun para mas lalo pang makilala nyo ang isa't isa. Na magiging daan rin para lalong tumibay ang samahan nyo bilang magkaibigan. Sa kanya-kanyang takbo ng buhay namin ni Charlene ngayon, nanatili pa rin yung pagkakaibigan namin na pinatatag na ng panahon at ng mga pagsubok. Marami kaming natutunan at alam kong mas marami pa kaming pagdadaanan sa hinaharap. Pero ang kaibahan lang ngayon, alam na namin pareho kung paano namin malalagpasan yun. Hindi lang basta bilang magkaibigan, kundi bilang isang pamilya. Sa buhay na sinasabi ng marami na kapag marami kang pera, marami ka rin pwedeng maging kaibigan. Mas naniniwala pa rin ako na mahahanap mo ang totoong kaibigan kapag oras na ng kagipitan.